Ang pangalan ko ay Rogelio Santos. 71 taong gulang na ako ngayon. Halos buong buhay ko ay ginugol ko sa isang maliit na baryo malapit sa bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi ako naging mayaman. Isa lamang akong simpleng gumagawa ng kahoy na bangka at maliliit na altar para sa mga kapilya at simbahan. Tahimik ang buhay ko noon. Gigising ako bago sumikat ang araw. Iinumin ang kapeng barako na niluluto ko sa lumang kalan. Pagkatapos ay pupunta ako sa aking maliit na pagawaan sa likod ng bahay. Doon ako nag-uukit ng kahoy habang naririnig ang huni ng mga ibon at ang mahinang hangin mula sa bundok Banahaw. Sa gabi naman, kadalasan ay nauupo ako sa harap ng bahay. Pinapanood ko ang mga kapitbahay na umuuwi mula sa palengke. May mga batang tumatakbo sa kalsada. May mga tricycle na dahan-dahang dumadaan. Simple lang ang lahat. At para sa akin noon, sapat na iyon. Akala ko ganoon na lamang ang magiging takbo ng natitirang buhay ko. Ngunit may isang araw na dumating na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang araw na nagsimula sa gutom at sa kahihiyan. At nagtapos sa isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag ng lubos. Lumaki ako sa isang pamilya na mahirap ngunit may malalim na pananampalataya. Ang aking lola na si Aling Carmen ang nagturo sa akin ng mga unang dasal. Maliit pa lamang ako noon, pero malinaw pa rin sa isip ko ang itsura niya tuwing gabi. Nakaupo siya sa harap ng aming lumang altar. May hawak siyang rosaryo at sa harap niya ay ang imahe ng mahal na birhen. Halos araw-araw siyang nagdarasal. Minsan mahina lamang ang boses niya, parang kausap niya ang langit. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Rogelio, kahit gaano kahirap ang buhay, may plano ang Diyos." Ngunit noong bata pa ako, hindi ko masyadong inuunawa ang mga salitang iyon. Para sa akin noon, mas mahalaga ang pagtatrabaho kaysa sa mga himala. Lumipas ang maraming taon. Natutunan ko ang pag-uukit ng kahoy. Unti-unti akong nakilala sa aming lugar bilang gumagawa ng mga frame ng altar at maliliit na imahe para sa mga kapilya. Hindi iyon malaking negosyo, pero sapat iyon para mabuhay kami ng asawa kong si Lina. Si Lina ang tahimik na lakas ng aking buhay. Siya ang nag-aayos ng bahay. Siya ang nagluluto. At siya rin ang madalas na nagpapaalala sa akin na magdasal bago matulog. Pero dumating ang taon na 2018 at doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo kami sa kusina, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Noong una akala namin pagod lamang siya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, dinala namin siya sa ospital sa bayan. Hindi na siya nakauwi. Sabi ng doktor, inatake raw siya sa puso. Sa loob lamang ng isang gabi, nagbago ang buong mundo ko. Pagkatapos mawala si Lina, parang unti-unti ring nawala ang sigla ng aking buhay. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. At kahit hindi ko pa alam noon, iyon pa lamang ang simula ng mas mabigat na pagsubok na darating. Dahil may darating na umaga na halos wala na akong makain. At sa umagang iyon, gagawa ako ng isang desisyon na hindi ko akalaing magbabago sa aking buhay magpakailanman. Pagkatapos mawala si Lina, parang unti-unting naging mas mabigat ang bawat araw. Noong una, akala ko kakayanin ko. Sanay naman ako sa hirap. Buong buhay ko ay nagtatrabaho ako gamit ang aking mga kamay. Kahoy, pait, martilyo. Iyan ang mundo ko. Ngunit iba pala ang lungkot kapag wala na ang taong kasama mong humarap sa buhay. Tahimik ang bahay tuwing gabi. Wala nang nagluluto ng sabaw kapag umuulan. Wala nang boses na nagtatanong kung kumain na ba ako. Kahit ang maliit naming altar sa sala ay parang mas tahimik na rin. Doon nakalagay ang 3 ikon ng Birheng Maria na ako mismo ang gumawa maraming taon na ang nakalipas. Isa ay nakasuot ng asul na balabal. Ang isa ay may hawak na batang Jesus. At ang ikatlo ay simpleng imahe lamang ng ina ng awa. Noong buhay pa si Lina, lagi niyang pinupunasan ang mga iyon tuwing Sabado. Minsan sinisindihan pa niya ng maliit na kandila. Maganda kapag may ilaw ang Birhen, sabi niya noon. Ngunit pagkatapos niyang mawala, bihira ko nang lapitan ng altar. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa loob-loob ko, parang may galit akong hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti ring nabawasan ang mga order sa aking pagawaan. Noon, may mga parokya na nagpapagawa ng frame para sa mga santo. May mga kapilya na nagpapagawa ng maliit na altar. Pero nagbago ang panahon. Mas mura raw kasi ang gawa sa pabrika. Makinis, pare-pareho, at mabilis gawin. Ang mga gawa ko, sabi ng iba, masyadong matagal gawin. Noong una, may mga paminsan-minsang order pa rin. Ngunit pagdating ng 2022,
Halos wala na talaga. Isang hapon, nakaupo ako sa aking pagawaan. Nakatingin lang ako sa mga kahoy na hindi ko na ginagamit. Ang pait ko ay nakapatong sa mesa, pero wala nang kahoy na inuukit. Doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi ako takot sa trabaho. Sanay ako sa pagod. Pero natakot ako sa katahimikan ng pagawaan ko. At lalo akong natakot sa tanong na paulit-ulit sa isip ko. Paano na ako mabubuhay? Unti-unti kong sinimulang ibenta ang ilang gamit sa bahay. Ang lumang radyo, ang isang maliit na electric fan, pati ang ilang kagamitan sa kusina. Hindi ko iyon gustong gawin, pero wala akong ibang paraan noon. Minsan pumupunta ako sa palengke para maghanap ng murang gulay. Minsan naman, kanin lang at toyo ang ulam ko buong araw. May mga gabi na tinutulugan ko na lang ang gutom. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din ito. Pero may isang linggo na dumating na mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Halos walang pumasok na pera sa loob ng maraming araw. 2 araw akong halos tubig lang ang iniinom. Sa ikatlong araw, gumising ako ng maaga. Mahina ang pakiramdam ko. Parang mabigat ang ulo ko. Umupo ako sa lumang mesa sa kusina at binuksan ang aking pitaka. Binilang ko ang laman nito. 14 na piso. Iyon na lamang ang natira. Tahimik akong napaupo. Ang 14 na piso ay hindi sapat kahit sa isang pandesal sa palengke. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Lumipas ang ilang minuto na nakatingin lamang ako sa mesa. Pagkatapos ay tumayo ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. Doon sa sulok ay ang maliit na altar. At doon ko muling nakita ang 3 ikon ng Birheng Maria. Matagal ko silang tinitigan. Ang kahoy ay medyo luma na. Pero malinaw pa rin ang pagkakaukit. Ako mismo ang gumawa sa mga iyon. Ginawa ko iyon noong mga panahong marami pa akong order. Panahong buhay pa si Lina. Bigla kong naalala ang isang pawn shop sa bayan. Tumatanggap sila ng mga lumang bagay. Antigo, kahoy, mga religious na imahe. Hindi ko alam kung magkano ang maibibigay nila. Pero kahit kaunti lang, basta may pambili ako ng tinapay. Sa sandaling iyon, may isang ideya na pumasok sa isip ko. Isang ideya na hindi ko gustong isipin, pero hindi ko rin maalis. Ibenta ang mga ikon. Tahimik akong nakatayo sa harap ng altar. Parang may mabigat na bagay sa dibdib ko. Ang mga iyon ay hindi lang kahoy. Bahagi iyon ng buhay ko. Bahagi ng aking pananampalataya noong mga panahong hindi pa ako pagod sa mundo. Pero sa sandaling iyon, mas malakas ang gutom kaysa sa alaala. Dahan-dahan kong kinuha ang unang ikon, pagkatapos ang pangalawa, at ang pangatlo. Kinuha ko ang isang lumang tela sa aparador. Isa-isa kong binalot ang mga ito. Habang ginagawa ko iyon, may kakaibang pakiramdam sa loob ko. Parang may tahimik na boses na nagtatanong, "Sigurado ka ba, Rogelio?" Ngunit hindi ko iyon pinansin. Dahil sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Tinapay. Kahit isang piraso lang. Hindi ko pa alam noon na ang paglalakad ko papunta sa pawn shop ay hindi pala matatapos doon. Dahil sa araw na iyon, may mangyayari na hindi ko kailanman inaasahan. Binalot ko ng maigi ang 3 ikon sa lumang telang kulay abo. Dati itong ginagamit ni Lina bilang pamunas sa kusina. Nang hawakan ko ang tela, bigla kong naalala ang amoy ng sabaw na niluluto niya tuwing gabi. Sandali akong napatigil. Parang may kumurot sa dibdib ko. Ngunit hindi na ako umatras. Mahina ang sikat ng araw nang lumabas ako ng bahay. Maaga pa noon. Tahimik ang kalsada ng baryo. Ang lupa ay medyo basa pa dahil umulan noong gabi. Mahigpit kong hawak ang balot na tela. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay hindi lang kahoy ang dala ko. Para bang dala ko rin ang kahihiyan ng aking kalagayan. Habang naglalakad ako, iniisip ko kung magkano kaya ang ibibigay ng pawn shop. Kahit 100 piso lang, kahit 50, kahit sapat lamang para sa ilang pandesal. Minsan hindi talaga malaki ang hinihingi ng isang gutom na tao. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, naroon ang maliit na terminal ng jeepney. 2 pa lamang ang nakaparadang jeep. Wala pang masyadong tao. Umupo muna ako sa isang bangkong kahoy. Napansin ko na nanginginig ng kaunti ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung dahil sa gutom o sa bigat ng ginagawa ko. Habang naghihintay, napatingin ako sa telang hawak ko. Alam kong sa loob nito ay ang mga ikon na matagal naming inalagaan ni Lina. Naalala ko kung paano ko iyon ginawa noon. Maingat kong hinulma ang bawat linya ng mukha ng birhen. Pinakinis ko ang kahoy at pinahiran ng manipis na barnis upang kumintab ng bahagya. Noong unang makita iyon ni Lina, ngumiti siya ng malaki. Parang may buhay, sabi niya noon. Ngayon, dadalhin ko sila sa pawn shop. Ang jeep ay dumating makalipas ang ilang minuto.
Sumakay ako at naupo malapit sa bintana. Ang hangin ay dumaan sa aking mukha habang umaandar ang sasakyan papunta sa bayan. Habang naglalakbay kami, unti-unti akong napaisip. Tama ba ang ginagawa ko? Ang mga ikon ay hindi lamang dekorasyon. Para sa amin noon, simbolo iyon ng aming pananampalataya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam kung nasaan na ang pananampalatayang iyon. Minsan, kapag masyadong mabigat ang buhay, parang lumalayo ang Diyos. O baka tayo ang lumalayo. Hindi ko alam. Lumipas ang ilang minuto. Nang malapit na ang jeep sa bayan, bigla kong sinabi sa driver na bababa na ako. Hindi pa pala ako handang dumiretso sa pawn shop. May isang maliit na kapilya sa gilid ng kalsada bago makarating sa sentro ng bayan. Matagal na akong hindi nakapasok doon. Hindi ko rin alam kung bakit ako bumaba roon. Siguro gusto ko lamang umupo sandali. Pagdating ko sa kapilya, tahimik ang paligid. Bukas ang pinto. Walang tao sa loob. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang hangin sa loob ay malamig at may amoy ng lumang kahoy at kandila. Sa harap ay may maliit na altar. May ilang upuang kahoy sa magkabilang gilid. Umupo ako sa huling bangko. Ang tela na may mga ikon ay nasa aking kandungan. Matagal akong nakatingin sa altar. Hindi ako nagdasal kaagad. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napagtanto ko na matagal na pala akong hindi nakikipag-usap sa Diyos. Maraming taon na rin ang lumipas mula noong huling beses akong tunay na nagdasal. Tahimik lamang akong nakaupo. Naririnig ko ang mahinang pagaspas ng hangin sa bubong ng kapilya. At sa sandaling iyon, bigla kong naalala ang boses ng aking lola. Rogelio, sabi niya noon. Kahit isang salita lang sa Diyos, naririnig niya. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang uminit ang aking mga mata. Mahigpit kong hinawakan ang tela. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, dahan-dahan akong nagsalita. Mahina lamang ang aking boses. Halos bulong. Diyos ko, kung naririnig mo pa ako, huminto ako sandali. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Napayuko ako. Pagkatapos ay sinabi ko ang tanging bagay na nasa puso ko. Gutom na po ako. Tahimik ang kapilya. Walang sagot. Walang tunog. Ngunit kahit papaano, parang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Hindi dahil may nangyaring himala, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagsabi ako ng totoo sa Diyos. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo ako mula sa bangko. Pinulot ko ang balot na tela at nagsimula akong maglakad palabas ng kapilya. Hindi ko pa alam na sa labas ng pinto may isang taong naghihintay. Isang taong magsasabi ng mga salitang hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Paglabas ko ng kapilya, tumama agad sa mukha ko ang mainit na hangin ng umaga. Tahimik pa rin ang kalsada. May ilang tindahan pa lamang ang nagsisimulang magbukas. Naririnig ko ang kalansing ng mga metal na pinto at ang mahinang usapan ng mga tindera sa kabilang kanto. Huminga ako ng malalim. Mahigpit ko pa ring hawak ang telang may balot na mga ikon. Sa isip ko, malinaw pa rin ang plano. Pupunta ako sa pawn shop. Ibebenta ang mga iyon. Bibili ng tinapay. Babalik sa bahay. Simple lamang. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng bakuran ng kapilya, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, may isang matandang babae na nakaupo. Hindi ko siya napansin kanina nang pumasok ako. Nakaputi siya. Simpleng damit lamang. Parang lumang saya at blusa na ginagamit ng mga matatanda sa probinsya. Sa kamay niya ay may hawak na maliit na rosaryo. Tahimik siyang nakaupo, parang matagal na siyang naroon. Pagdaan ko sa harap niya, bigla siyang ngumiti. Isang mabagal at mahinahong ngiti. Magandang umaga, hiho, sabi niya. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Napahinto ako. Hindi ko siya kilala. Sa baryo kasi namin, halos magkakakilala ang mga tao. Ngunit hindi ko maalala na nakita ko na siya dati. Magandang umaga po, sagot ko. Akala ko matatapos na roon ang usapan. Ngunit bago pa ako makalakad muli, nagsalita siyang muli. Mabigat ang dala mo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman iyon. Tumingin ako sa telang hawak ko. Pagkatapos ay muli kong tiningnan ang matandang babae. Mga lumang bagay lang po, sabi ko. Ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya. Parang alam niya na hindi iyon ang buong katotohanan. Minsan, sabi niya, ang mga bagay na hawak natin ay hindi lang kahoy o tela. Tahimik ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Umupo siya ng tuwid at marahang hinawakan ang rosaryo sa kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay payat,
ngunit parang matatag. "Hiho," sabi niya muli. "Saan mo balak dalhin ang mga iyan?" Sandali akong nag-atubili. Hindi ko ugaling magsabi ng problema sa estranghero. Ngunit sa sandaling iyon, parang kusang lumabas ang mga salita. "Sa pawn shop po sa bayan." "Bakit?" Tahimik ang tanong niya. Walang paghusga, walang galit. "Para makabili lang po ng tinapay," sabi ko. Biglang naging napakatahimik ng paligid. Naririnig ko lamang ang mahinang paggalaw ng mga dahon ng mangga sa hangin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi matalim ang kanyang tingin. Sa halip, parang puno ng awa. "Gutom ka?" sabi niya. Hindi iyon tanong. Para bang alam na niya. Tumango lamang ako. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Ilang sandali kaming parehong tahimik. Pagkatapos, ay nagsalita siya muli. "Maaari ko bang makita ang dala mo?" Nag-atubili ako. Ang mga ikon ay personal para sa akin. Ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan kong inilapag ang balot na tela sa maliit na semento sa tabi ng puno. Maingat kong binuksan ang tela. Lumabas ang 3 ikon ng Birheng Maria. Tahimik siyang tumingin sa mga iyon. Isa-isa. Matagal. Parang pinag-aaralan niya ang bawat ukit ng kahoy. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Ikaw ang gumawa nito," sabi niya. Nagulat ako. "Opo," sagot ko. Matagal na. Ngumiti siya ng bahagya. Makikita sa kamay ng gumawa ang kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang parang kumirot ang dibdib ko. Parang naalala ko ang mga panahong mas bata pa ako. Mga panahong gumagawa ako ng altar hindi para sa pera, kundi para sa pananampalataya. Tahimik siyang tumingin muli sa mga ikon. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos," sabi niya dahan-dahan, "hindi kailangang ibenta para mabuhay ka." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong ipaliwanag na wala na akong ibang paraan. Nagutom na ako. Nawala ng trabaho. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may ginawa siya na hindi ko inaasahan. Dahan-dahan niyang hinubad ang isang maliit na bagay sa kanyang leeg. Isang maliit na medalyon. Ang larawan ng Birheng Maria ay nakaukit sa gitna. Iniabot niya iyon sa akin. "Itago mo ito," sabi niya. Nakatitig lang ako sa maliit na medalya sa kanyang palad. "Para saan po ito?" tanong ko. Ngumiti siya ng napakagaan. "Para maalala mo," sabi niya. "Hindi ka nag-iisa." Sa sandaling iyon, may kakaibang kapayapaan na dumaan sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit marahan kong kinuha ang medalyon. Malamig ito sa aking kamay. Nang itaas ko ang aking ulo upang magpasalamat, may napansin akong kakaiba. Wala na ang matandang babae sa ilalim ng puno. Tumingin ako sa kaliwa. Wala. Sa kanan. Wala rin. Ang lupa sa paligid ay tahimik. Walang tunog ng mga yabag. Walang bakas ng pag-alis. Para bang bigla na lamang siyang naglaho. Napatigil ako sa gitna ng kalsada. Mahigpit kong hawak ang maliit na medalyon. At sa loob ng aking dibdib, may tanong na unti-unting bumibigat. Sino ang babaeng iyon? At bakit pakiramdam ko na ang pagkikita naming iyon ay hindi lamang isang pagkakataon? Matagal akong nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Hawak ko ang maliit na medalyon sa aking palad. Hindi ko maunawaan ang nangyari. Ilang segundo lamang akong yumuko upang kunin ang tela. Ngunit nang tumingin ako muli, wala na ang matandang babae. Tumingin ako sa kaliwa ng kalsada. May isang tindahan ng gulay na nagbubukas pa lamang. Sa kanan naman ay isang lumang bakod na kahoy. Walang kahit sinong nakaputing babae. Lumakad ako ng ilang hakbang palibot ng puno. "Nanay," mahina kong tawag. Walang sumagot. Walang yabag. Walang anino. Para bang wala talagang taong nakaupo roon kanina. Naramdaman kong tumindig ang mga balahibo sa aking braso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Mahigpit kong hinawakan ang medalyon. Ang metal ay malamig. Ngunit sa loob ng dibdib ko, parang may mainit na dumadaloy na kapayapaan. Hindi ko pa rin alam kung bakit. Sandali akong napaupo sa semento sa ilalim ng puno. Ang telang may balot na mga ikon ay nasa tabi ko. Ilang minuto akong tahimik. Sa isip ko ay paulit-ulit na bumabalik ang kanyang sinabi. "Ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos ay hindi kailangang ibenta para mabuhay ka." Napabuntong hininga ako. Magandang pakinggan ang mga salitang iyon. Ngunit ang tiyan ko ay gutom pa rin. At ang bulsa ko ay mayroon lamang 14 na piso. Dahan-dahan kong kinuha muli ang mga ikon at binalot sa tela. Pagkatapos ay tumayo ako. Siguro matanda lang na dumaan.
Bulong ko sa sarili. Ngunit kahit sinasabi ko iyon, may bahagi ng puso ko na hindi naniniwala. May kakaiba sa kanyang boses, sa kanyang tingin, at sa paraan ng kanyang pagngiti. Hindi ko na iyon pinag-isipan ng masyado. Dahil kung hindi ako kikilos, lalo lamang akong manghihina sa gutom. Naglakad ako palabas ng bakuran ng kapilya at muling tinahak ang kalsada papunta sa sentro ng bayan. Habang naglalakad ako, inilagay ko ang medalyon sa bulsa ng aking polo. Hindi ko alam kung bakit ko iyon tinanggap. Ngunit pakiramdam ko ay ayaw kong mawala iyon. Lumipas ang ilang minuto. Mas naging maingay na ang kalsada. May mga tricycle na dumadaan. May mga estudyante na naglalakad papunta sa paaralan. Ang pawn shop ay ilang kanto na lamang mula sa aking kinaroroonan. Sa isip ko ay binabalangkas ko na ang sasabihin sa may-ari. Ito po ay lumang gawa sa kahoy. Maganda po ang pagkakaukit. Baka po may maibigay kayong kahit kaunti. Ngunit bago pa ako makarating sa kanto, may isang tricycle na biglang huminto sa tabi ko. Manong! Napalingon ako. Isang lalaki ang bumaba mula sa tricycle. Nakasuot siya ng polo na may maliit na logo ng parokya. Parang pamilyar ang mukha niya. Lumapit siya sa akin. Pasensya na po, sabi niya. Kayo po ba si Rogelio Santos? Nagulat ako. Opo, sagot ko. Bakit po? Napangiti siya ng bahagya, parang nakahinga ng maluwag. Salamat po at kayo nga, sabi niya. Kanina pa po namin kayo hinahanap. Hinahanap? Tanong ko. Tumango siya. Opo, may kailangan po sana ang kapilya sa bayan. Nagtaka ako. Anong kailangan? Tumingin siya sa telang hawak ko, ngunit hindi niya iyon tinanong. Sa halip ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. May plano po kasi kaming magpagawa ng bagong altar frame para sa kapilya. Napatigil ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Maraming buwan na rin mula noong huling may nagtanong sa akin tungkol sa ganoong trabaho. May nagrekomenda po sa inyong pangalan. Dagdag niya. Sabi nila kayo raw ang pinakamahusay na gumagawa ng kahoy na altar sa paligid ng San Pablo. Para akong nabingi sandali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sino ang nagrekomenda? Tanong ko sa wakas. Napakamot siya sa ulo. Sa totoo lang po, hindi ko rin sigurado. May matandang babae po kasi na pumunta kaninang umaga sa opisina ng kapilya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Matandang babae? Opo, sabi niya. Nakaputi raw po. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking likod. Sinabi niya po sa pari na kung naghahanap sila ng gagawa ng altar, kayo raw ang dapat tawagan. Tahimik akong nakatayo. Hindi ko naramdaman ang ingay ng kalsada. Hindi ko narinig ang mga tricycle na dumadaan. Sa isip ko ay iisang tanong lamang ang umiikot. Paano niya nalaman? At kailan siya nakarating sa kapilya ng bayan? Dahil ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nang mawala siya sa ilalim ng puno ng mangga. Manong? Tawag ng lalaki. Okay lang po ba kayo? Dahan-dahan akong tumango. Opo, sabi ko. Okay lang. Ngunit sa loob ng dibdib ko, alam kong may nangyayaring hindi ko pa lubos na uunawaan. May isang bagay na nagsisimulang gumalaw sa aking buhay. At pakiramdam ko, iyon ay nagsimula sa sandaling tinanggap ko, ang maliit na medalyon mula sa kamay ng matandang babaeng hindi ko na muling nakita. Ilang sandali akong hindi nakapagsalita matapos kong marinig ang sinabi ng lalaki. Parang tumigil ang oras sa gitna ng kalsada. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay naglalakad, ngunit sa loob ng isip ko, ay iisang tanong lamang ang umiikot. Ang matandang babaeng nakaputi. Paano siya nakarating sa kapilya ng bayan? Ilang minuto pa lamang ang nakalipas mula nang mawala siya sa ilalim ng puno ng mangga. At ang bayan ay ilang kilometro pa mula sa lugar na iyon. Hindi ko iyon maipaliwanag. Manong Rogelio? Muli akong tinawag ng lalaki. Oo, sagot ko. Parang nagising mula sa malalim na pag-iisip. Kung maaari po sana, gusto kayong makausap ng pari namin. Nasa opisina siya ngayon. Sandali akong tumingin sa telang hawak ko. Nasa loob pa rin ang 3 ikon na balak kong isanla. Ngunit sa sandaling iyon, tila nagbago ang direksyon ng aking araw. Tumango ako. Sige, sabi ko. Sumakay kami sa tricycle. Habang umaandar ito papunta sa kapilya ng bayan, pakiramdam ko ay may kakaibang katahimikan sa loob ng dibdib ko. Hindi iyon ang uri ng katahimikan na dulot ng pagod. Iba ito. Parang may bahagyang liwanag na unti-unting sumisilip sa loob ng madilim na bahagi ng aking puso. Pagdating namin sa kapilya, bumaba ako at sinundan ng lalaki papunta sa maliit na opisina sa gilid ng simbahan. Isang pari ang nakaupo sa loob. Matandang lalaki rin siya,
May maputing buhok at mahinahong mukha. Ngumiti siya nang makita ako. "Kayo ba si Mang Rogelio Santos?" tanong niya. "Opo, Father," sagot ko. "Halika, maupo ka." Umupo ako sa kahoy na silya sa harap ng kanyang mesa. Ilang sandali niya akong tiningnan, parang sinusuri kung ako nga ang taong hinahanap nila. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Kanina, may dumating na matandang babae dito. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Nakaputi ang suot niya," dagdag ng pare. Mahina ang boses niya, pero malinaw ang sinabi niya. Tahimik akong nakikinig. Sinabi niya sa akin na kung naghahanap kami ng gagawa ng bagong altar frame para sa kapilya, may isang tao raw na hindi namin dapat kalimutan. Si Rogelio Santos. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking dibdib. "Father," sabi ko dahan-dahan, "saan po galing ang matandang iyon?" Napailing ang pare. Iyon din ang gusto kong malaman. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpasalamat siya at umalis. Tinanong ko pa nga ang mga tao sa labas kung kilala nila siya. Pero wala raw nakakita kung saan siya nagpunta. Tahimik kaming dalawa. Naririnig ko ang mahinang kampana ng simbahan sa labas. Pagkatapos ay sinabi ng pari ang dahilan kung bakit niya ako ipinatawag. Ang kapilya namin ay matagal nang nangangailangan ng bagong altar frame. Luma na kasi ang kasalukuyan. Gusto sana naming gumawa ng kahoy na frame para sa imahe ng Birheng Maria. Unti-unti akong napangiti ng kaunti. Ang Birhen, hindi ko alam kung bakit, pero parang may koneksyon ang lahat ng nangyayari. "Kayang-kaya ko po iyon, Father," sabi ko. "Magkano ang kailangan ninyo para sa trabaho?" tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko pa iyon naisip. Kaya sinabi ko ang pinakamababang halaga na sa tingin ko ay makakatulong sa akin mabuhay sa loob ng ilang linggo. Tumango ang pare. "Sige, pumapayag kami." Para akong napabuntong hininga ng malalim. Hindi iyon malaking halaga, ngunit sapat iyon para makabili ng pagkain. At higit pa roon, sapat iyon upang muling gumalaw ang aking mga kamay. Paglabas ko ng opisina, hawak ko pa rin ang telang may mga ikon. Hindi ko na kailangan pumunta sa pawn shop. Hindi ko na kailangan ibenta ang mga iyon. Habang naglalakad ako palabas ng simbahan, dahan-dahan kong inilabas ang maliit na medalyon mula sa aking bulsa. Tinignan ko ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mukha ng Birheng Maria ay malinaw na nakaukit sa metal. At sa sandaling iyon, may isang alaala na biglang bumalik sa aking isip. Ang ngiti ng matandang babaeng nakaputi, ang mahinahon niyang boses. At hindi kailangang ibenta ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos. Napatingala ako sa langit. Hindi ko nakita ang babae. Wala ring kakaibang liwanag. Ngunit sa loob ng puso ko, may isang pakiramdam na hindi ko maikaila. Parang may kamay na tahimik na gumabay sa aking hakbang. Lumipas ang mga linggo. Ginawa ko ang altar frame sa aking lumang pagawaan. Ang mga kamay kong halos nakalimot na sa pag-uukit ay muling gumalaw. Unti-unti kong hinulma ang kahoy. Pinakinis ko ang bawat gilid. At habang ginagawa ko iyon, napapansin kong may nagbago sa akin. Hindi lamang ang aking trabaho ang bumalik, pati ang aking pananampalataya. Tuwing gabi, bago ako matulog, hinahawakan ko ang maliit na medalyon. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli akong nagdarasal. Hindi mahaba, hindi komplikado. Minsan isang pangungusap lamang. "Salamat po." Ngunit kahit ganun lamang kasimple, pakiramdam ko ay may nakikinig. At doon ko unti-unting naunawaan ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Minsan, ang Diyos ay hindi nagpapakita sa malalaking himala. Minsan, dumarating siya sa isang tahimik na umaga, sa anyo ng isang matandang babae, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Lumipas ang mga buwan matapos ang altar frame para sa kapilya. Nang unang ilagay ang imahe ng Birheng Maria sa bagong kahoy na frame, tahimik lamang akong nakatayo sa likod ng simbahan. Hindi ako sanay sa maraming papuri, kaya mas pinili kong manatiling tahimik habang pinapanood ang mga tao na nagdarasal sa harap ng altar. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ko noon, hindi dahil sa ginawa kong trabaho, kundi dahil sa alaala ng araw na halos isinangla ko ang mga ikon na iyon. Kung hindi ako tumigil sa kapilya, kung hindi ako nagdasal kahit isang beses, kung hindi ko nakilala ang matandang babaeng nakaputi, marahil ibang-iba ang buhay ko ngayon. Pagkatapos ng proyektong iyon, may dumating pang isa. Isang maliit na kapilya sa kabilang baryo ang nagpagawa ng kahoy na krus para sa kanilang altar. Hindi malaki ang bayad, ngunit sapat upang makabili ako ng pagkain at ilang bagong kagamitan sa pagawaan. Pagkalipas ng ilang linggo, may isa na namang parokya ang nagtanong,
kung maaari akong gumawa ng frame para sa kanilang lumang imahe ng Santo Niño. Unti-unting bumalik ang trabaho. Hindi mabilis, hindi rin marami, ngunit sapat. At sa bawat piraso ng kahoy na inuukit ko, parang bumabalik din ang isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. Ang katahimikan ng paggawa, ang pasensya, at higit sa lahat, ang pananampalataya. May isang bagay na nagbago sa aking puso. Noon, ginagawa ko ang mga altar at imahe dahil iyon ang aking hanap buhay. Ngayon, ginagawa ko ang mga iyon na parang isang panalangin. Bawat hiwa ng pait sa kahoy ay parang isang tahimik na dasal. Minsan, habang nag-uukit ako, napapahinto ako sandali. Hinahawakan ko ang maliit na medalyon sa aking leeg. Oo, ngayon ay isinusuot ko na ito araw-araw. Noong una ay inilagay ko lamang ito sa aking bulsa. Ngunit kalaunan ay naghanap ako ng lumang tali at ginawa ko itong kuwintas. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit pakiramdam ko ay may kapayapaan kapag malapit ito sa aking dibdib. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, may dumaan na batang lalaki mula sa kabilang kanto. Nakilala ko siya. Anak siya ng isang magsasaka sa aming baryo. May hawak siyang maliit na kahoy na krus. "Manong Rogelio," sabi niya, "kayo po ba ang gumawa nito?" Tiningnan ko ang krus. Oo, ako nga ang gumawa. Iyon ang isa sa mga lumang krus na ibinigay ko sa kapilya ilang taon na ang nakalipas. Oo, sagot ko. Ngumiti ang bata. Sabi po ni nanay, maganda raw po ito. Tahimik akong napangiti. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Manong, bakit po kayo gumagawa ng mga bagay para sa simbahan?" Napaisip ako sandali. Noon, madali lang ang sagot. Para kumita, para mabuhay. Ngunit ngayon, iba na ang sagot ko. Dahil minsan, sabi ko sa kanya, may mga bagay na ginagawa natin hindi para sa pera, kundi para sa pananampalataya. Hindi siguro niya lubos na naintindihan ang sagot ko. Ngunit ngumiti pa rin siya bago tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Habang pinapanood ko siyang lumalayo, muli kong naalala ang matandang babaeng nakaputi. Maraming beses ko na ring sinubukang hanapin siya. Minsan dumadaan ako sa ilalim ng parehong puno ng mangga sa tabi ng kapilya. Minsan naman ay nagtatanong ako sa mga tao sa paligid kung may kilala silang ganoong babae. Ngunit walang nakakaalam, walang nakakita, walang nakakakilala. Parang hindi talaga siya kabilang sa baryo. At marahil, hindi talaga siya mula rito. Sa loob ng aking puso, may isang tahimik na paniniwala na unti-unting tumibay sa paglipas ng panahon, na ang babaeng iyon ay hindi lamang isang estranghera. Marahil siya ay isang biyaya na ipinadala sa sandaling halos mawala na ang aking pag-asa. Marahil siya ay isang paalala na kahit ang isang pagod na matandang lalaki ay hindi nakakalimutan ng langit. Minsan, tuwing linggo pagkatapos ng misa, nananatili ako sandali sa simbahan. Tahimik akong nauupo sa huling bangko. Pinagmamasdan ko ang altar na ginawa ng aking mga kamay at hinahawakan ko ang maliit na medalyon sa aking dibdib. Hindi ako naghahanap ng himala. Hindi rin ako naghihintay na muling makita ang matandang babaeng iyon. Dahil sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kong naunawaan ang isang bagay. Ang tunay na himala ay hindi ang kanyang pagdating. Ang tunay na himala ay ang pagbabago sa aking puso, mula sa gutom at takot, patungo sa kapayapaan at pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw kong nakikita na ang araw na iyon sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi isang aksidente. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay, may isang tahimik na kamay na gumagabay sa ating landas. Ngayon, maraming taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. 71 taong gulang na ako. Mas mabagal na ang aking mga kamay at mas maikli na ang mga oras na kaya kong magtrabaho sa paggawaan. Ngunit tuwing umaga, binubuksan ko pa rin ang maliit na pintuan sa likod ng bahay at hinahaplos ang mga kahoy na parang matagal ko ng kaibigan. Ang paggawaan ko ay hindi kailanman naging malaki. Lumang mesa lamang, ilang pait, martilyo at mga kahoy na nakasalansan sa gilid. Ngunit para sa akin, iyon ay parang isang maliit na santuwaryo. Doon ko muling natagpuan ang katahimikan ng aking puso. Paminsan-minsan, may dumarating pa ring maliit na trabaho mula sa mga kapilya sa paligid ng Laguna. Hindi na marami, ngunit sapat upang mapanatili ang simpleng buhay na aking nakasanayan. Hindi ako yumaman, ngunit hindi na rin ako nagugutom tulad noong araw na iyon. At sa bawat pagkakataon na may inuukit akong kahoy na krus o frame ng altar, may isang bagay na hindi nawawala sa aking isipan.
Ang maliit na medalyon ng Birheng Maria. Nakasabit pa rin ito sa aking leeg hanggang ngayon. Minsan, kapag tahimik ang hapon at ang araw ay papalubog na sa likod ng bundok, nauupo ako sa harap ng bahay. Pinagmamasdan ko ang mga kapitbahay na naglalakad pauwi mula sa palengke. Parang bumalik ang simpleng ritmo ng buhay. Sa mga sandaling iyon, hinahawakan ko ang medalyon sa aking dibdib. Madalas kong itanong sa sarili ko ang parehong tanong. Sino nga ba talaga ang matandang babaeng nakilala ko sa ilalim ng puno ng mangga? Maraming beses ko na ring sinubukang ipaliwanag iyon sa aking isip. Marahil isang ordinaryong babae lamang na dumaan sa kapilya. Marahil isang taong may mabuting puso na nais tumulong sa isang estranghero. Ngunit may bahagi ng aking puso na nagsasabing may higit pa roon. Hindi ko nakita ang anumang liwanag mula sa langit. Wala ring malakas na himala. Walang mga anghel na bumaba mula sa ulap. Ang nangyari ay tahimik lamang. Isang maikling usapan, isang maliit na medalyon, at isang landas na unti-unting nagbago. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa paglipas ng mga taon, ito iyon. Hindi kailangang malakas ang isang himala upang maging totoo. Minsan, ang tunay na himala ay nagsisimula sa isang sandaling halos hindi napapansin. Isang simpleng panalangin sa loob ng isang tahimik na kapilya. Isang estrangherong ngumiti sa ilalim ng puno. Isang maliit na bagay na iniabot sa iyong kamay. At pagkatapos niyon, unti-unting nagbabago ang iyong puso. Mula sa takot, patungo sa pagtitiwala. Mula sa lungkot, patungo sa kapayapaan. Ngayon, ang tatlong ikon na halos isinangla ko noon ay nasa loob pa rin ng aking bahay. Inilagay ko sila sa isang bagong altar na ginawa ko mismo. Mas simple ito kaysa sa mga altar na ginagawa ko para sa mga simbahan. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahalagang altar na aking nagawa. Tuwing gabi, bago ako matulog, nagsisindi ako ng maliit na kandila sa harap ng mga ikon. Hindi mahaba ang aking panalangin. Minsan isang pangungusap lamang. Salamat, mahal na ina. Hindi ko alam kung ang matandang babaeng iyon ay isang anghel. Hindi ko rin alam kung siya ba ay ipinadala ng Birheng Maria. Marahil hindi ko na kailanman malalaman ang buong sagot habang ako ay nabubuhay. Ngunit may isang bagay na sigurado ako. Noong araw na iyon, habang naglalakad akong gutom papunta sa pawn shop, akala ko nag-iisa ako. Akala ko walang nakakarinig sa aking bulong na panalangin. Ngunit ngayon, alam ko na mali ako. Dahil sa tahimik na sandaling iyon, may nakakita sa aking paghihirap. May nakarinig sa aking mahinang dasal. At sa isang simpleng paraan, ipinakita sa akin ng langit na hindi ako kailanman nag-iisa. Kaya tuwing may taong dumadaan sa aking bahay at nagtatanong kung bakit patuloy pa rin akong gumagawa ng mga altar at krus, kahit matanda na ako, iisa lamang ang sagot ko. Dahil minsan sa aking buhay, may isang tahimik na himala na nagbago sa aking landas. At mula noon, alam ko na kahit gaano kahirap ang mundo, may isang ina na patuloy na nagbabantay sa atin. At sa kanyang tahimik na paraan, ginagabayan niya ang ating mga hakbang pauwi sa liwanag.